Much better kung ipe-prepare nyo na yung inyong nominated email address. Okay, and then note nyo na rin yung gusto ninyong password and yung pangalan ng inyong wallet. Okay? Much better rin kung naka-prepare na yung inyong valid ID. Okay? So ipapaliwanag ko yan as we progress sa ating tutorial. Ayan guys, sa video natin for today, ibabahagi ko yung step-by-step procedure kung paano i-set up or i-install yung ating MetaEarth app or yung ating MetaEarth wallet para makapag-claim rin tayo ng free airdrop reward. Okay? Now, to make it easier para sa ating audience, ilalagay na rin natin yung MetaEarth invitation code sa video natin. And for example, nanonood kayo sa YouTube, sa TikTok, or sa Facebook, ilalagay na rin natin yung ating MetaEarth invitation code or yung ating MetaEarth invitation link sa video description and comments. Okay? So stick lang kayo sa video guys, huwag kayong mag-stick ng any parts ng video natin para ma-ensure ninyo yung understanding kung paano i-set up or i-install yung MetaEarth wallet. By the end of this video kasi, ituturo ko na rin yung step-by-step procedure kung paano makukumpleto yung KYC or yung verification dito sa ating MetaEarth wallet. Okay? So halimbawa, na-click ninyo sa video description yung invitation link ng ating MetaEarth wallet. Ito yung page na makikita ninyo. Okay? Much better kung ipe-prepare nyo na yung inyong nominated email address. Okay? And then note nyo na rin yung gusto ninyong password and yung pangalan ng inyong wallet. Okay? Much better rin kung naka-prepare na yung inyong valid ID. Okay? So, ipapaliwanag ko yan as we progress sa ating tutorial. Ayan. So, nakikita ninyo dito, yung date and time kung kailan natin sinet up yung wallet natin. Sariling account ko to guys, so nirecord ko to habang sineset up ko siya. So, ilagay nyo lang yung nominated email address ninyo, completuhin ninyo yung puzzle to complete the verification, and then magsisend ng code sa inyong nominated email address. So, pagka na-receive ninyo sa email yung verification code, kopyahin nyo lang, i-paste nyo dito. And then dito sa pangatlong tab, ilagay nyo lang yung inyong preferred na password. Okay, so after ninyo mailagay yung inyong password, kailangan nyo lang i-tick yung box. And then, i-click nyo lang yung register now. Okay? Okay, install MePass for airdrop. Okay. So, nakikita ninyo, i-redirect tayo nito sa Google Play Store. So, MePass MetaEarth. Ayan. So, makikita natin dito yung use case ng MetaEarth. Based sa first impression ko guys, this is, for me, nakikita ko siya as a more transparent version ng WorldCoin. So makikita natin dito yung core use case niya for identity authorization and management. So sa mga next videos natin, pag-uusapan natin yung more details about the use case and yung mga specifics na dapat nating maintindihan para ma-appreciate itong cryptocurrency project na to or decentralized project na to, okay? So, dito naman sa part na to, 24/7 multilingual support and community nodes, ayan. So, click lang natin yung install, hintayin lang natin siya. Ayan, so, pagka-open natin nung MetaEarth wallet, ito yung landing page. So, click to enter lang tayo and get started, ayan. So sa part na to, kailangan lang natin ilagay yung ating nominated email address. And then, click on next. And then, ilagay lang natin yung ating password and then log in. So, pagka-login natin, kailangan lang natin solve itong puzzle for verification. And then, dito sa next page, ipaprompt tayo ng MetaEarth wallet setup to create our own MEID wallet linking the future. Okay? So, since first time ko lang sinet up yung MetaEarth wallet, ito lang yung nag-iisang account natin. Syempre, yung isi-select natin dito, I don't have an MEID wallet. So, makikita rin natin dito na merong knowledge-based itong ating MetaEarth wallet. So, pwede natin yan i-check or pwede nyong basahin yan at your own pace. Pagka-click natin nung I don't have a wallet yet, sa susunod na page, ipaprompt tayo ng setup na maglagay or mag-nominate
ng ating 6-digit PIN. Okay? So every time na magla-login tayo sa ating MetaEarth app or yung MetaEarth wallet natin, always remember yung 6-digit PIN natin. Okay? So kailangan nyo lang ito i-type twice. And then sa next page, okay. So ito yung isa sa mga very important part ng setup. Okay? I would suggest na i-ready nyo yung inyong mga journal para maisulat ninyo yung inyong 12 words fast phrase, okay? Para meron kayong backup for your MetaEarth wallet, okay? I would like to reiterate na itong MetaEarth wallet or app is a decentralized application. So meaning, tayo ang may control, okay? Sa overall access ng account natin. Kaya kailangan natin ingatan yung 12 words fast phrase, okay? Para kahit anong mangyari sa phone natin, tayo lang yung nakakaalam kung paano ma-retrieve yung ating mga wallet details, okay? So, pag ready ka na, i-click mo lang yung box or i-tick mo lang yung box na I have understood and agree and ready ka nang mag-save ng fast phrase. And then, kapag ka na-click mo yung confirm or okay, ito yung next page, okay? So, may prompt rin na bawal mag-screenshot. So, click nyo lang yung I understand. And then, 1 to 12 itong fast phrase natin, may option to copy, and each numbers correspond to a specific word, okay? So kapag ka nasulat mo na sa journal mo or na-copy mo na yung backup mnemonic phrase, kailangan mo lang i-tick yung box sa baba. I have backed up the mnemonic phrase, and then click on backup completed. Ayan. So sa next page, dahil nga yung every number corresponds to a word, hihingian lang kayo ng MetaEarth wallet setup ng 2 words out of those 10 words para ilagay dito. And then kapag ka okay na, confirm mo lang. Okay? So makikita natin dito, wallet created successfully. Okay? So all you need to do now is to input your preferred wallet name para sa MetaEarth wallet ninyo, okay? So, syempre, yung nilagay natin is Crypto Bayanihan. Okay? Pwede kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel and follow na rin dito sa ating TikTok and Facebook, okay? And important guys, nakikita ninyo dito sa baba, ME address, okay? So, gusto kong i-highlight to kasi pag since na-create na natin yung wallet, ito na yung magiging permanent wallet address natin, okay? For our MetaEarth app or MetaEarth wallet, okay? So, pag all goods na, click mo lang yung start using MEPass, okay? And then, click on I understand. And then, dito naman sa part na to, dahil successfully na-set up natin yung ating MetaEarth wallet, automatically bibigyan nila tayo ng reward na 1 MEC. Okay? Automatically mapupunta to sa staking feature ng ating MetaEarth wallet. Okay? So, nakalagay rin dito daily MEID block rewards. Okay? Airdrops and check-in rewards. Okay? Claim more rights and block rewards after, ayan na, ito na yung part na importante. After completing KYC authentication. So, pwede natin i-click na yung claim now. Okay, so after ninyo maklik yung claim now, ito yung next page, okay? Verify MEID. So, i-click natin yung verify now. Okay, so sa next page, makikita natin dito KYC certification, okay? Country, region, auto-populated siya. So, nadedetect niya kagad kung nasaan country tayo. So, Philippines. And then, syempre, ilagay mo lang yung last name mo, yung first name mo, yung gender. And then, okay, guys, ito ID type. By default, nakaselect kagad yung national ID card, okay? Pero kasi, although, for me, katiwa-tiwala naman tong decentralized app na to, hindi pa rin national ID card yung ginamit ko. Okay, PhilHealth lang yung ginamit ko dito, okay? Bakit PhilHealth? Kasi, sa perception ko sa lahat ng mga ayoko na mag-comment. Basta, baka kung ano lang yung masabi ko. Pero kasi, nung PhilHealth naman yung ginamit ko, tinanggap siya, kaya, later on, makikita nyo yan. So, lagay mo lang yung ID number ng ID. And then, kailangan rin natin picturean later yung ano natin yung ID na isasubmit natin. Ayan. Okay, so,
Dito sa next page, pipicturean lang natin yung front side and yung back side ng ating ng isasubmit nating ID. So take photos. Ayan. So i-allow nyo lang. Okay. So tinakpan lang natin yung ano natin na yung ID natin for security reasons. Pero nakikita nyo dito KYC certification. And shout out na rin sa ating Gilas Pilipinas. Although natalo sila. At the time nung recording natin guys ngayon na August 15, lumabas sa balita na naisingit pa yung basketball niya. Ano na, local na. Inapprove na ng FIBA na local na si QMB. Okay? Or si Quintin Milora Brown. Okay? So sana naman sa World Cup, kahit kalaban uli natin yung New Zealand tsaka Australia, makasila tayo kahit second place lang. Okay, so tuloy tayo sa setup, sa tutorial. Tick natin yung box sa baba na I have fully understand the privacy policies. Okay, and then click natin yung next. Ayan, so again, kailangan lang natin i-solve itong puzzle for verification. Okay, dito naman sa part na to, na-complete na natin i-fill up yung basic information and na-picture na rin natin yung ating valid ID. In my case, PhilHealth yung ginamit natin. Okay, and kindly take note lang itong mga tips para smooth sailing yung inyong facial detection process dito sa KYC part ng tutorial natin. And then click nyo lang yung start detection. So ma-observe ninyo itong logo natin, logo to ng ating YouTube channel and TikTok. Pero yan yung actual na facial detector sa installation ng MetaEarth. May mga instructions lang na kailangan i-follow like blink your eyes or yung mga simple instructions. Sundan nyo lang siya as it is hanggang sa makumpleto ninyo yung setup. I would also highly advise na gawin nyo to kapag umaga para maliwanag yung paligid and well ventilated yung area. And makikita nyo dito nagbe-blink yung background, di ba? So kapag hindi kagad na-detect yung facial features ninyo, pwede ninyong syempre itutok nyo yung phone sa face ninyo. Kailangan kita yung buong face natin, and then pag hindi kagad na-detect, mag 360 lang kayo habang hawak nyo yung phone ninyo. Okay? And then magi-green siya. So makikita ninyo dito after mag-appear kanina nung green na lighting sa background, binabasa niya na yung mga steps na nakumpleto natin for facial detection. Ayan. So kailangan lang natin uli kumpletuhin itong another puzzle for verification. Okay? And makikita ninyo dito, on-chain verification complete. Okay? And meron pa tayong MEID Mint application. So yan, click lang natin yung complete. And then on-chain verification. Okay, so naka-receive tayo ng 1 MEC reward. So pagkatapos ninyo fill up yung basic information, mapicturean yung valid ID, and makumpleto yung face detection part, magpa-prompt yung setup if you want to add additional security options para sa inyong MetaEarth wallet. So nakikita natin dito sa part na to, may option to set up or add a fast key. So makikita nyo dito sa video, binak ko siya. Optional kasi to, pwede kang mag-add ng biometrics or yung gesture para every time na nagla-login ka, pwedeng biometrics na lang or yung motion gesture ng fingers mo. Ayan o. So enable auto lock function. So in my case, hindi ko na siya sinet up, pero kung gusto niyo i-set up, preference niyo na 'yon, okay? Makikita niyo naman dito, regardless kung i-set up natin or hindi, naging successful naman yung setup natin. And up to this point, fully functional, and nakiklaim natin yung daily rewards, yung mga bonus and rewards doon sa community node. Kapag kino-connect natin yung MetaEarth wallet natin sa decentralized application na Unicorn, okay? So pinakita ko na yan sa previous 2 videos natin sa ating YouTube channel and sa ating TikTok. So pwede nyo siyang i-check. And sa mga susunod na araw din, magpo-post din naman ako ng mga videos daily or from time to time, okay? And very important guys, disclaimer statement for our crypto, bayanihan, Web3 wallets. The content provided in this video is strictly for educational purposes only
and does not constitute financial, investment, legal, or professional advice. We do not promote or solicit the purchase or sale of any cryptocurrencies, tokens, exchanges, or financial instruments. All the information shared on our YouTube channel is published in good faith and are intended to help viewers understand blockchain and Web3 technologies, okay? So, ito yung disclaimer statement natin and tinuro ko lang naman yung step-by-step tutorial kung paano i-set up yung ating MetaEarth wallet, kung paano siya i-install, and tinulungan natin yung audience natin maintindihan kung paano kumpletuhin yung KYC or yung verification process sa decentralized application natin for our video, which is the MetaEarth wallet or MetaEarth app. Okay? So see you sa next video natin. Maraming salamat.